Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng SSS Salary Loan at ituturo ko na rin sa inyo kung paano mag-apply ng bank account sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin kung kailan pwedeng mag-apply ng SSS Salary Loan. Pwede po tayong mag-apply ng SSS Salary Loan anumang araw o oras basta pasok po tayo sa qualifications ni SSS. Sino-sino nga ba ang mga qualified na mag-apply ng SSS Salary Loan? So una, lahat ng mga employed, self-employed, OFW, kasambahay, non-working spouse at voluntary paying members ay pwedeng mag-apply ng SSS Salary Loan. So ibig sabihin po niyan, lahat ng mga naghuhulog kay SSS ay pwedeng mag-apply. Pero dapat meron kayo nitong pangalawang qualification na dapat ay may at least 36 months na posted contribution. So take note, dapat posted na yung buong 36 months na contribution ninyo. May iba kasi na nag-expect na ika-36 month na nila this month pero hindi pa pala nahuhulog ng company nila or kung nahulog man, hindi pa posted yung binayad nila kay SSS kaya hindi pa sila qualified na mag-apply. Pangatlo, dapat may at least 36 months na posted contribution kayo within a year at dapat same ng membership status type. So baka naguluhan kayo. Ito for example, nagtrabaho kayo tapos meron kayong more than 36 months na posted contribution na. Tapos natigil kayo sa pagtatrabaho at gusto ninyong mag-loan kay SSS. So pwede po kayong mag-loan pero dapat hulugan nyo po muna ng at least 6 months as voluntary or self-employed yung SSS account ninyo para maging qualified kayo. So for example, ngayong January 2025 kayo mag-a-apply. So dapat meron kayong hulog na at least 6 months na posted contribution as voluntary or self-employed from January 2024 hanggang December 2024. So kahit hindi po tuloy-tuloy yung pagbayad, dapat meron kayong at least 6 months within a year. Kahit putol-putol po yan, pwede po. Pang-apat, dapat walang pending na loan under sa Loan Reconstructing Program or Condonation Program. Ito yung mga loan natin dati na hindi natin nababayaran kasi tumigil na tayo sa pagtatrabaho or lumipat tayo ng ibang company. So kailangan muna nating bayaran ito lahat para maging qualified tayo sa pag-apply ng SSS Salary Loan. At para naman sa mga may loan balance pa pero continuous naman na nagbabayad, dapat naka 50% na po kayo sa pagbabayad para maging qualified kayo ulit sa pag-apply ng SSS Salary Loan. At ngayon kung pasok naman tayo sa qualification, pag-usapan naman natin kung magkano ang estimated na pwede nating ma-loan. So para sa may mahigit na 36 months na posted contribution, ang makukuha ninyo ay katumbas ng isang buwang sahod ninyo. At para naman sa may mahigit na 72 months na posted contribution, ang makukuha ninyo ay katumbas ng 2 buwang sahod ninyo. At kung pasok kayo sa qualification at gusto na ninyong mag-loan, punta na tayo sa pag-a-apply ng SSS Salary Loan. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. Pagkatapos may makikita tayong ganito, hanapin at i-click lang natin tong create a my.sss account or login. And then may makikita tayong ganito, i-click lang natin itong login. At mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng user ID at password natin. By the way guys, kung wala pa kayong user ID at password, hindi pa kayo nakaregister online, may video na po akong ginawa, ilalagay ko na lang po yung link kung paano mag-register ng yung SSS number online. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong sign in. And then may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong one-time PIN through SMS. At dito maglalagay na tayo ng OTP. So make sure active at nakaka-receive ng text yung cellphone number na niregister niyo kay SSS. At dapat nasa inyo po yun kasi magsasend po sila ng OTP na kagaya nito. So ito po yung text na na-receive ko kay SSS. So yung OTP ilalagay ko po dito. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong login.
At may makikita po kayong data privacy notice. So scroll down nyo na lang po yan at dito sa baba may makikita po kayong I agree. I-click nyo na lang po ito. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa step-by-step process yung ituturo ko sa inyo, so hindi tayo makakaproceed ng mag-a-apply ng salary loan kung wala tayong bank account na nakaregister sa ating SSS Disbursement Account Enrollment Module. So unahin kong ituro sa inyo kung paano mag-enroll ng bank account sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module para doon ihulog ni SSS yung salary loan ninyo. So take note po, bank account dapat yung gagamitin ninyo at hindi po mga e-wallet kagaya ng GCash kasi hindi po pwede yan. Dapat bank account po talaga. So ngayon punta na tayo dito sa pag-enroll ng ating bank account sa SSS Disbursement Account Enrollment Module. So i-click lang natin tong Disbursement Account Enrollment Module. At pagkatapos may makikita tayong reminder dito, so scroll down lang natin at basahin lang natin lahat yan. By the way guys, i-discuss ko naman lahat yan mamaya. So dito tayo sa baba may makikita tayong I certify. So i-click lang natin tong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung may check na, i-click na natin itong proceed. At pagkatapos may makikita tayong ganito, you don't have an active disbursement account yet. So wala pa tayong na-enroll na e-wallet or bank account sa ating SSS Account Disbursement Enrollment Module. So ngayon mag-i-enroll na tayo. So dito naman tayo sa baba. So dito may pagpipilian tayo kung bank account or e-wallet. So by the way guys, kung gusto ninyong mag-loan kagaya ng calamity loan or salary loan, kailangan nyo talagang mag-enroll ng bank account. Pero kung gusto lang ninyong kumuha ng mga ibang benefits kagaya ng mga sickness, maternity, ganyan, pwede po ang e-wallet kagaya ng GCash, Paymaya, pwede po yan. Pero sa video na to, ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-enroll ng bank account. Kaya itong bank account ang pipiliin natin. At dahil sa bank account yung pinili natin, so dito sa baba, ilagay na po natin yung pangalan ng bangko natin. So dito pumili na po tayo ng pangalan ng bangko na meron tayo. Yung bank account na gusto nating iparegister, kung anong pangalan ng bangko na yun po yung pipiliin natin. So mag-ingat lang po tayo kagaya niyan, Union Bank Quick Card, halos magkatulad kaya dapat alam natin kung ano yung pangalan ng bangko natin. At kagaya nito, BDO Unibank at BDO Network Bank. Yung sa akin, BDO Unibank yung ipaparegister ko. Kaya mag-search kayong mabuti kung anong pangalan ng bangko ninyo. Kung may kaparehas ng pangalan, mas maganda i-search nyo para malaman nyo kung ano talaga yung pangalan ng bangko ninyo. At dahil sa BDO Unibank yung pinili ko, so ito yung nandito. So dito na tayo sa paglalagay ng bank account at confirm bank account number. So take note guys, bank account number po yung ilalagay dito at hindi po ATM card number kasi magkaiba po yung bank account number at ATM card number. Kaya i-double check nyo pong maigi. So ulitin ko, dapat magkatulad yung pagkakalagay ninyo ng bank account number at confirm bank account number. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. At mapupunta na po tayo dito sa pagpili ng proof of account na isasubmit ninyo. So i-click lang ninyo itong select document type. So dito pwede kayong pumili kung ATM card with account number and name, bank certificate issued within the current year, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online banking account, validated deposit slip. So kahit saan dito yung gagamitin ninyo, basta makikita yung tatlong bagay. Pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number ninyo. So dapat yung tatlo ang makikita. By the way guys, kung kakabukas nyo lang ng bank account at wala kayong lahat ng mga nandito, pwede nyo pong gamitin itong validated deposit slip. So pwede po kayong mag-deposit ng kahit minimum amount lang, kahit 100 pesos. Tapos yung validated deposit slip na makukuha ninyo sa bangko, yun po yung gagamitin ninyo as proof of account. Pero sa akin, ang pipiliin ko ngayon ay ATM card with account number and name. So dito, i-click nyo na lang po itong uploaded proof of account para makapag-upload kayo ng picture. At may makikita po kayong ganito. Kung gusto ninyong live ang pagka-take ng picture guys, i-click nyo na lang po itong camera. Pero kung naka-picture na kayo at meron na sa gallery ninyo picture ng proof of account ninyo, itong media picker na po yung piliin ninyo. So nasa sa inyo na po yan kung ano yung gagamitin ninyo.
At kung may makikita kayong ganito, ibig sabihin yan lumagpas po yung file format ng picture ninyo. So dapat less than 3 MB lang. So magpicture kayo, pwede nyo isend sa messenger ng kakilala ninyo tapos i-upload nyo po ulit yung picture. Para sa ganun, bababa po yung file size niya at pwede na po dito. Pero kung pagka-upload ninyo at ganito yung lumabas, may check na po. Ibig sabihin yan, okay na yung file format or file size ng inyong picture. So proceed na po tayo dito sa baba sa pag-upload ng valid IDs or documents na meron kayo. So para malaman kung ano yung valid IDs and documents na tinatanggap nila, i-click nyo na lang po itong View List of Valid IDs and Documents. So sa ngayon po ito yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ni SSS. So hanapin nyo na lang po kung ano yung mga valid IDs and documents na gusto ninyong gamitin dyan. And by the way guys, kung wala talaga kayong valid IDs and documents na nandito, ang masasuggest ko sa inyo na pinakamadaling kunin ay Police Clearance and NBI Clearance. At kung nakapili na kayo, i-click nyo na lang po itong Close. So dito i-click lang po natin tong Drop Here Files or click Upload. Ito po may square. At the same pa rin, may makikita kayong ganito. Kung live pagka-picture ninyo, i-click nyo itong camera. Kung naka-upload na sa gallery ninyo, itong media picker yung piliin ninyo. At kung na-upload na ninyo, ganito na po yung makikita ninyo. So, same pa rin kung lalagpas ng 3 MB guys, ganun lang yung gagawin ninyo. Yung sinabi ko kanina. Pero kung okay na at ganito yung lumabas, may check na, proceed na tayo dito sa baba. So dito sa pag-upload ng selfie photos, so dapat hawak nyo po yung proof of account at ID or document na in-upload ninyo. So dapat kung ano yung in-upload ninyo na bank account, kung ano yung proof of account na ginamit ninyo, at kung ano yung ID and document na ginamit ninyo, dapat yun po yung hawak ninyo sa pag-take ng selfie. So dapat ganito po makikita yung buong mukha ninyo tapos walang face mask, sunglasses ganyan, walang mga bandana sa mukha, and dapat pag zoom in ninyo yung proof of account or ID and document na hawak ninyo dapat nababasa po. Kasi sa pag-validate ni SSS niyan, itatry nilang i-zoom in kung same pa rin yung ID na hawak ninyo. Kapag hindi nila nabasa yan, automatic i-reject po nila yan. Kaya dapat nababasa yung hawak ninyo na ID and documents. So sa mga nagtatanong guys, paano daw kung screenshot of online banking account yung ginamit nila na proof of account? So ang dapat ninyong gawin, maghawak kayo ng cellphone na nandun kayo sa screenshot of online banking account ninyo. Tapos sa kabilang kamay naman, dapat hawak ninyo yung ID or document na ginamit ninyo. So, yun po yung dapat na hawak ninyo. At make sure guys, kapag zoom in ninyo yung screenshot of online banking account na hawak ninyo, dapat nababasa yung pangalan ninyo, bank account number, at yung pangalan ng bangko. At kung nakapicture na kayo, i-click nyo na itong drop file here para makapag-upload. At may makikita kayong ganito. So, dito may pagpipilian kayo kung camera or media picker. So, ma-advise ko sa inyo, dapat gamitin nyo na lang po yung media picker. So, dapat nakapag-picture na kayo para ma-zoom in, zoom out nyo pa yung picture na gagamitin ninyo kung mababasa ba yung mga documents na i-upload ninyo. At kung nakapag-upload na kayo at may makikita kayong ganito, so ibig sabihin yan, okay na po yung pagka-take ninyo ng picture at hindi po siya lumagpas ng 3 MB. So, pwede na po kayong mag-proceed. So, i-click nyo na lang po itong next. At pagkatapos may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At pagkatapos, scroll down nyo na lang po yan at dito sa baba may makikita po kayong enroll. So, i-click nyo na lang po itong enroll. At pagkatapos may makikita tayong ganito, successfully enrolled na daw yung bank account natin. Pero hindi ibig sabihin yan, approve na yung bank account na in-enroll natin guys. So mag-aantay pa tayo ng ilang araw bago ma-approve yung bank account natin. Kasi nakalagay dito for branch approval pa. So mag-aantay tayo na maging active disbursement account ang makalagay dito sa for branch approval. At pagkalipas ng mga ilang araw at pagbukas ninyo ng yung SSS account online dito sa disbursement account, at ganito yung makikita ninyo, you don't have an active disbursement account yet. So, ibig sabihin yan, rejected po yung in-apply ninyo. So, kailangan ninyong mag-apply ulit.
Pero kung ganito naman makikita ninyo, may active disbursement account na. So ibig sabihin yan, active na po yung bank account na in-enroll ninyo. So wag nyo na pong i-click tong deactivate. Wag nyo na pong i-click yan. So kapag ganyan na, may nakita na kayong ganyan, pwede na kayong mag-proceed sa pag-apply ng SSS Salary Loan. At pagkatapos mapupunta na kayo sa dashboard ng inyong SSS account online. At dahil sa gusto nating mag-loan, i-click lang natin itong tatlong linya dito sa taas. And then, i-click natin itong loans. At pagkatapos, i-click natin itong salary loan. At kung pagka-click ninyo ng salary loan at ganito yung makikita ninyo, so ibig sabihin yan, wala pa kayong bank account na na-enroll, or kung meron na kayong na-enroll, hindi pa active yung bank account na in-enroll ninyo. Kaya ganito yung lumalabas. At para naman sa mga nakakita ng ganito na hindi pa daw kayo qualified kasi hindi pa umabot ng 36 months yung posted contribution ninyo. At may iba din ganito yung lumalabas na hindi pa daw sila qualified kasi wala silang at least 6 months na posted contribution within a year. At yung iba naman ganito yung lumalabas kasi hindi pa nakakalahati or naka 50% yung binayad nila sa dating loan nila kaya hindi pa sila qualified. At kung pagka-click ninyo ng apply for salary loan at may makikita kayong loan form na kagaya nito, ibig sabihin yan qualified kayo at pwede na kayong mag-apply ng SSS salary loan. So dito may makikita tayong loanable amount. So dito kung magkano yung unang amount na makikita ninyo, yun po yung amount na pinakamalaki ninyong pwedeng i-loan. Pero pwede nyong i-click yan at pumili kayo kung magkano yung amount na gusto ninyong i-loan kung ayaw ninyo yung maximum amount ang i-loan ninyo. Pero sa akin, 25,000 yung pipiliin ko. Tapos dito naman tayo sa disbursement bank. So kung marami kayong bank account na na-register sa inyong SSS, pwede kayong pumili kung saang bangko ninyo gustong ihulog. Pero kung isa lang yung bank account na naka-register sa inyong disbursement, yan na po talaga yung malalagay dyan. At next, punta na tayo dito sa baba sa pagpili ng certifying employer. So dito automatic na pong malalagay yung employer ninyo. Pero i-double check nyo na lang guys, baka yung dating employer yung nakalagay dyan. Kasi kailangan ng employer ninyo na i-certify yung SSS salary loan application ninyo para makaproceed po kayo. So i-double check nyo na lang po yung pangalan ng employer ninyo ngayon. Kung tama yan, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa disclosure statement at yung terms and condition. So dito guys, pwede nyo pong i-screenshot itong disclosure statement ninyo para ito po yung ipapakita ninyo sa employer ninyo para i-certify nila yung SSS salary loan application. At kung sa cellphone naman kayo nag-apply at ganito yung makikita ninyo, hindi nyo makita yung disclosure statement, hindi nyo ma-screenshot ng buo, try nyo i-click itong tatlong dot dito sa taas. At pagkatapos, i-click nyo tong desktop site para maging ganito na po yung format ng cellphone ninyo at makita nyo ng buo ang disclosure statement at ma-screenshot ito. So pagkatapos ninyong ma-screenshot, basahin nyo na lang po lahat yung nandun sa disclosure statement ninyo at yung terms and condition about sa inyong SSS salary loan. At kung okay na, i-click nyo na po itong box katabi ng I have para ma-checkan at pagkatapos i-click nyo na po ang next. At mapupunta na kayo dito sa step 3. So dito makikita nyo yung loanable amount ninyo. Tapos makakaltasan yan ng service fee na 1%. Tapos may advance interest din yan na ikakaltas. Pagkatapos kung meron pa kayong loan balance na hindi pa nababayaran, i-deduct din nila yan. So kung magkano yung net proceeds na makikita niyo dito, yun na po yung matatanggap ninyo. So kagaya sa akin, 24,642 yung net proceeds na matatanggap ko. At nandito rin yung pangalan ng bangko at bank account number na pwedeng hulugan ng salary loan ko. Pagkatapos kung agree naman kayo dyan, i-click nyo na po itong box katabi ng I hereby confirm para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po itong submit. At may makikita kayong ganito na net proceeds ninyo. So kung okay kayo dyan, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I confirm para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong okay. At may makikita na kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng SSS salary loan application. At nandito rin yung transaction number, yung date at time, tapos nandito rin yung amount na niloan ninyo.
So mag-antay kayo ng 5 working days para ma-certify ng employer ninyo yung application. So dapat inform nyo po yung employer ninyo na nag-apply kayo ng SSS salary loan para ma-certify po nila yung application ninyo. Or ibigay nyo po yung disclosure statement na pinascreenshot ko sa inyo. At may marireceive po kayong email na kagaya nito na nag-aantay na lang sila na ma-certify ng employer ninyo within 5 working days. At nandito rin yung expiration date ng SSS salary loan application ninyo once hindi na-certify ng employer. Once na-certified na ng inyong employer, may makikita po kayong email or notification na kagaya nito na na-certified na daw ng employer ninyo. At pagkatapos may marireceive din kayong email na kagaya nito na yung salary loan application ninyo ay na-approve na ng employer ninyo at ng SSS. So mag-antay-antay na lang po daw kayo ng 3 to 5 working days para pumasok yung pera sa inyong bank account na niregister.